Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa ating po mga kabayan, pagpalain po tayo sa pagpapalagay. Okay, welcome sa ating programa sa One on One with Chris Sanji. Kamusta po mga kalalawigan? Dito pa rin sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa lahat ng nanonood sa atin, sa YouTube channel natin at sa FB natin dito sa atin sa Royal Cable TV6. Kamusta po kayo? At ngayong araw na to, mapalad ako, no? Mapalad tayo. Ang tagal ko na itong iniintay maging bisita. Ang ating ABC President ng Bayan ng Calauan at syempre siya po ang chairwoman ng Barangay Hanggan doon po sa kanilang municipality sa Calauan, si ABC President Joan Pamela Babatid. Welcome sa ating programa, na anak. Thank you po, Nino. Na-miss ko po kayo. Kamusta ang Bayan ng Calauan sa ngayon? Nako, sobrang proud po ako na ang Bayan ng Calauan ngayon ay very progressive po under the leadership po. Siyempre po, ng amin pong butihing Mayor Osel Karatihan. Napakagaling po. Alam mo yung mayor nyo at saka mayor ko, pareho ng palayo. Opo. Pareho ng pangalan. Dugong Roseler. Bayani. Ano, Nino? Bayani. Sa amin sa Calamba, may dugong bayani si Roseler Rizal. Kayo naman merong Roseler Karatihan. Ano? Bayani din po. Bayani din. Napakagaling, Nino. Napakahusay. At sabi ng mga taga-Calauan, nakatikim sila ng tamang lingkod bayan. Hindi naman sila nagkukumpara, pero syempre yung hinahanap nilang timpla ay nakuha nila kay Mayor Osel. Kaibigan ko rin si Mayor Osel, kaya saludo po. Ang linis, ang ganda ng Bayan ng Calauan. Tsaka masaya po. Masaya ang mga Calawenyo po ngayon. Kaya, Mayor Osel, maraming salamat po sa inyo po. Kwentuhan mo nga kami, para sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, ilan ba ang barangay sa Calauan? Sa Calauan po, kami po ay may 17 barangay po. So, 17 barangay. So, syempre, ikaw ang ina ng mga barangay, Ikaw ang ABC President. Paano mo hinahandle? Kinakamusta mo ba yung mga kapitan natin? Or ikaw ay nagkakaroon ng pagkakataon na umikot sa kanila? Parehas po, Ninong. So, kailangan po hands-on. Lagi po may personal touch po. At the same time po ay mahirap po, Ninong. Pero masarap naman po maglingkod. Masarap maging pangulo ng liga. Iba po, pag babae, syempre po, Ninong. Ayun. Hindi. Sabi mo, babae, syempre. Pag barangayan, ang number one dyan, pagkatapos ng session at kwentuhan, may kasamang alam mo na. Nagkasamang Kwentuhan. Anyway, pag-usapan muna natin, bago ko tanungin yung mga ordinansa na mga ipinasa mo or ginawa mo sa inyong munisipyo. Yung barangay mo, kamusta naman ngayon? Aba, nakakatawa. Ang magandang balita po. Actually, yung barangay po namin, Ninong, kami yung catch basin po ng tubig po sa Calauan. So lahat po ng basura, lahat po ng tubig ay sa amin po pumupunta. Kasi kami po yung sa may Laguna Lake. Pero po nitong mga nakaraang mga bagyo po, Ninong, palibasa po, masipag po kami po na maglinis ng ilog. So hindi po kami binaha po. So napakagandang bagay po noon. Kasi nakakaraan, pag dumadaan ako sa highway ng Calauan, talagang nito nakaraan nga. Medyo tumaas ang tubig, pero kita naman natin, mabilis mag-subside yung tubig. Opo. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko po sa barangay, nakatuwang ko po paglilinis. Masisipag yung mga kagawa din po natin. At the same time po, ang pamahalang bayan, sa panguna po ni Mayor Osel, nagbibigay po ng... Hands-on nakikita ko si Mayor Osel,
yung mga daanan ng tubig, talaga ini-inspection niya. Tsaka Ninong, may program siya, yung iniisip niya yung pamamaraan na magkaroon ng catch basin po bawat barangay. So, sa Afland pa lang po, sa taas pa lang po, ay makuha na yung tubig. Hindi na po bababa sa amin. Ayun po. Yun ang dapat, visionary talaga yung inyong punong bayan. Masipag po Ninong ang mayor. Ready ka dahil masipag po ang mga kapitan. Okay, peace and order, kamusta? Okay po, ang barangay po namin, kami po yung kauna-unahan po na drug-cleared and mobilized barangay po sa amin pong bayan. Pero syempre po, bilang Pangulo po ng Liga, sinika po natin na hindi lang po barangay po namin yung drug-cleared, pero sa ngayon po may 6 na po ulit na barangay po na drug-cleared na po sa aming bayan. So hopefully, bago mag-election next year ng mga kapitan, hopefully yung 17 barangay ay barangay cleared na. Yes po. Yung po Ninong ang aming aim po. Nitong mga nakaraan, may mga awards na tinanggap ng iyong barangay. Opo, ang barangay po namin ay noong nakaraan po sa provincial level po, ang Lupong Tagapamayapa Incentive Award. So, nag-second place naman po kami. So, previous po, SGLGB Award din po naman kami. At ang pinakamaganda po sa amin, kung mapapansin niyo po yung halina at magtanim ng prutas at gulay, yung HAPAG program. So, lagi rin po kami nangunguna po din, Ninong. Yung HAPAG program, yan yung parang food always in the home natin. Apo. Na sinisiguro natin yung ating mga kababayan, oy, huwag kayong tamad. May nakita kayong space dyan. Pagtanim po. Pagtanim tayo. Yung natatanungin ko, hindi ba naapektuhan yung mga tanim yun dito pagbaha? Actually, marami po kami tanim Ninong doon. So, inanin na po namin agad para hindi masayang. Pero masaya po ang mga kabarangay namin kasi libre po ang gulay sa amin. Kaya nga sa pumunta doon merong, alam mo ganyan sa mga sa probinsya, sa mga baryo-baryo. Ako sa baryo yung pag magtitinola ka, pasungkit naman ako ng papaya mo dyan. O kaya yung dahon ng sili. Actually, Ninong, yung concept po kasi ng HAPAG, gusto ko pong Ninong ibalik yung diwa po ba Ninong ng bayanihan. Kasi nung pandemic, doon po nagsimula yung community garden po namin, na gusto ko po consistent po taon-taon. Siguro magkaroon ka dyan ng contest sa mga barangay. Pwede po. At sige nga, tingnan natin kung sino may pinakamagandang innovative pagdating sa paggawa ng backyard, backyard gardening na gardening natin. Meron kasi dyan, hindi lahat na nag-garden ay may gininto ang kamay. Alam mo yon, merong talagang paghumawak naman ng garden. Opo. No? Kahit hipo-hipo lang, ang gandang mamulaklak, ang gandang mamunga ng mga pananim. Siguro magkaroon tayo ng magandang contest para dyan. Kasi ang Kalawan kilala sa pinya. Opo. Sa Kalawan po, kami po ay ang may pinakamatamis na pinya. And then isinusulong po namin, lalo po na ating pumutihing mayor po yung agritourism po sa bayan po ng Kalawan. Iba kapag pag ako nagbibigay ng pinya, yung galing Kalawan, sabi, ang tamis naman ang pinya dito. Opo. Compare sa, hindi ko naman talaga, at ako talaga sinasabi ko, ang sarap ng pinya ng Kalawan. Kasi nakakatikim tayo ng mga pinya from Tagaytay. Kasi, Ninong, kasi sabi po daw, yung gawa po nung amin pong lupa. Opo. Pero gusto ko pong i-share po sa inyo, Ninong, excited na po kami po sa Kalawan dahil magkakaroon na rin po kami ng Philippine Economic Zone. Okay, PESA. So, PESA po. So, malaking bagay po sa bayan kasi yung opportunity po, yung trabaho, yung income po na ma-generate po sa Kalawan. Tataas ang income, oo. Saan nilalagay itong PESA na to? I think po sa bandang Afland po, sa Barangay Perez po, propose po ng ating pumutihing mayor, Osel, sapagkat marami po kasi po tayong mga kababayan po doon na walang trabaho. So, yung trabaho po na maibibigay po nito sa bayan, yung napakaganda po. Yung income generating na trabaho sa ating mga kababayan. Kaya dapat yung peso natin, bantayan mo yan. Bawat company na papasok diyan, dapat kalawin niyo muna bago iba. Ganyan kami nung araw sa Kalamba, na magtayo ng mga pesa dito sa Kalamba. Kalamben niyo muna. Nung maubos na, yung mga nagwo-work na taga-Kalamba, yun, saka pa lang sila nag-hire na taga-ibang lugar. Kasi, kung gusto natin matulungan ang ating area, kayo muna, yung mga kababayan niyo muna sa area ninyo, at yung mga barangay captain, dapat agresibo kayo dyan kasi magbibigay kayo ng barangay clearance. Meron yung income din Tama magkakaroon kayo ng income. Kapag kumuha ng mga permit yan sa area ninyo, di ba? Kapag kumuha ng
pagpapagawa mga building, yung companies na yan, barangay clearance, building permit ba, nakikita din kahit paano ang barangay. Opo. Tsaka ninang share ko rin po sa inyo, by next year po, doon po sa barangay po namin, yung Laguna Road Network. So yung isang exit po Okay. ninong, doon po sa amin. So kukonekta po yun doon sa circumferential road po sa Kalawan. So isa po sa problema po ng Laguna, yung traffic. Okay. So yung... So bahagi ito ng ating bypass road siguro. Apo. Kaduksong ito ng bypass Apo. road na programa din nila Kong Ramil na pagduksong-duksong natin kasi from Calamba medyo napaka-traffic na rin. Sobrang traffic No? po. Pagdating mo sa Los Baños, medyo nagka-clog down na kaya it's time na rin na magkaroon ng mga ganyang circumferential road, yung ating diyan sa baybay, yung dadaan sa baybay natin na parang expressway. Very good 'yan. At yan naman po na-launch na 'yan, Opo. bago matapos ang termino ni Gobramil ay na-launch na 'yan at alam ko inuumpisahan na 'yan. Yung pala kasama pala yun sa circle, yung Kalawan. Yes po. So pwedeng doon ang daan, Pwedeng Opo, doon ang labas. PESA po, may LLRN. Talagang yan ang vision yan ang vision ng buong Calabarzon. Okay, bukod sa pagiging ABC President, paghahawak mo ng, syempre sa munisipyo, ang hinahandle mo, yung barangay affairs. Bukod Opo. dito, anong committee pa hawak mo? So halos lahat naman po ay miyembro po tayo ng committee po sa Sangguniang Bayan, sa munisipyo, human resources din po. Ninong. So yung nakaraan, recently po, ang isa po sa amin pong kailangan ng bayan po ng Kalawan po yung geosciences consultant. So isa po yun. At the same time po, marami pong programa po sa Kalawan. At gusto ko po rin po, Ninong, pala i-share po sa inyo. Sa Kalawan po sa amin, ito gusto kong i-share, gawa ng aming pong mayor. Sobrang proud ako sa kanya. Ang senior citizen po namin, 3,000 Ninong ang pa-birthday. Hatid pa po sa bahay. Ba? Ayos At sa amin, may Kalawan Community College po kami. Libre po nakakapag-aral po ng kolehiyo. Talagang pag maayos ang plano, pag may Pag maayos ang magalingan plano. leader po. At pinag-aaralan maigi ang pondo. Siyempre, hindi naman ganun din kayaman si Mayor Osel. Pero siyempre, yung resources ng munisipyo, yung pinagkukunan ng pera, at siyempre, yung mga napasok sa kaba ng munisipyo, pag nahahandle mo ng ayos, maganda mo mapapalakad ng programa. Baka dumating ang oras, magtayo na rin kayo na sarili niyo ospital yan. Sana po, hoping po. Yan siguro ang next plano niya kasi Opo. kung para sa senior, alam mo naman, yun ang number one priority ng mga namumuno ay mga senior citizens natin. And then yung health program, yung education program, importante yan. But huwag kayong mag-alala, nandiyan naman ang Laguna Regional Hospital, malapit lang sa Opo. inyo. Halos katabi nyo na lang. Halos nandun na rin sa boundaryhan nyo ang Laguna Regional Hospital na hopefully sa mga susunod na panahon ay bubuksan na rin ang Department of Health. At salamat sa mga congressman at tumutulong, lahat po ng congressman natin dito sa buong probinsya, halos lahat nagtutulong-tulong sila na makapag-lobby din, madagdagan ng pondo, matapos na itong mga building na ito para maka-agdo na tayo, makadiretso na tayo para sa ating Laguna Provincial Hospital. Ito po yung tertiary hospital sa lalawigan ng Laguna na kailangan din po sa mga panahon ngayon. At alam ko po, Ninong, na makakatulong po sa atin, lalo ngayon sa healthcare. Kaya nagpapasalamat ako kay True Initiative po ni Congresswoman Ruth. Kasi siya yung nag-initiate po nito po Kaya maraming salamat po at pinagpapatuloy po ng ating pumbutihing Kong Ramil. Thank you po. At sa lahat po ng mga congressman po na tumutulong po. Siyempre, yung appropriation ng budget, kailangan yan, binabantayan yan. Okay, kamusta si Congressman Amben Amante sa inyo? Ninong, kung meron para sa akin na talaga naman pinaka-best po pagdating sa paglilingkuran, Congressman Amben Amante. Napakasimple rin niya, di ba? Simple, pero ramdam mo yung pagtulong niya. Grabe. Ay, Ninong, ngayon po makikita niyo, magkakaroon na rin po ulit kami ng footbridge doon kasi isa yun sa problema po namin. So, So, napapasalamat. kailangan niyo kasi expressway kayo. Nasa expressway kayo So, project pala yun ni Kong Amben. Yes po. Napakagaling. At napakabilis kausap ni Kong Amben. At Sobra. straight. Napaka-straight niya sa mga ng sistema. At wala akong narinig na complain. Sa mga Facebook, wala akong nakikitang complaint. Si Kong Amben kasi, Ninong, kagaya siya ni Gob Ningning Lazaro noon, na yung parang may personal touch na pag may concern ka, makakausap mo siya ng personal.
maire-rely mo sa kanya at hindi ka uuwi na walang solusyon dun sa nilalapit mo. Wala po kaming lapit ninong sa kanya na hindi niya kami tinugunan. Kaya sobrang pasalamat po. Kaya ako na ito, no, siyempre, yung congressman, isa sa yan sa inaasahan yung resources. Kapag hindi maayos ang inyong relasyon sa congressman, mahirap din. Kasi yung mga government projects natin sa national, and then yung mga national funding, halos lahat galing din sa mga congressman natin. Sila yung nagpapatupad, pinadadaan sa DSWD, at ipinamimigay sa ating mga kababayan. Nitong mga nagdaang kalamidad, ABC, kamusta naman yung response ng ating mga public servant? Sa amin po sa Calauan, malayo pa po ang bagyo, handa na po kami ninong. Hindi kami kikilos kung kailan nandyan po yung bagyo eh. So pansin nyo nga po, hindi po kami binaha kasi malayo pa lang po, naglilinis na po kami ng mga daang tubig po natin. And then po si Mayor Osel, ang aming pong MDRMO, ang Sangguniang Bayan po ay talaga po nakamonitor po sa bawat barangay po. Sige, pag-usapan naman natin. Kamusta itong relasyon mo sa ating 16 na barangay captain ng iba't ibang barangay? Ayos naman po, Ninong. Very good po. Maayos ang communication. Yun ang importante, na siyempre, kayo naman, mga kapitan, lalo yung may edad-edad kay ABC, i-guide nyo. Kasi parang anak nyo na, kaya kapatid ninyo. At siyempre po, proteksyonan nyo rin. Kasi siyempre siya ang bulaklak ng inyong council Siya ang pinakabulaklak. Ano usually nagiging problema inaanak sa mga ABC, sa mga kapitan? Sa kapitan, wala naman po ninong ayos naman. Awa naman po pag maayos naman po ang komunikasyon, pag ikaw ay tumatayong talagang leader nila, maayos naman po. Yung mga training, kamusta? Okay po. Sa mga trainings and seminars po namin, fully equipped po kami dyan, Ninong Kasi para kami mga sundalo na kailangan po, pag pumunta po sa isang laban, sa isang gera, kailangan po ay talagang equip ka. So kami po, napakagaling din po ng aming pong MLGO, si Ma'am Loida Vivista. Sobrang ginaguide po kami. So mga trainings and seminars po ay talaga pong lagi pong nandiyan. Ayan. Pag-usapan natin yung election for next year. Nitong mga nakaraan, pinag-usapan yan, kung matutuloy o hindi. Ano naging opinion niyo? Ano naging pleasure ng mga kapwa mga kapitan? Kasi po, Ninong, 2 years, very short. Tayo naman po ay gumagalang po, Ninong, sa batas. Kung ano naman po yung batas, yun po ang lagi po nating susundin. Pero kasi, Ninong, yung 2 years kasi very short po. Marami po tayong programa, proyekto na kailangan po nating tapusin. So, kung na-extend po kami ng 1 taon, Ninong, napakalaking tulong po. So, matatapos po namin po yung mga gawain po namin. So, babantayan natin. Kayo mga kababayan natin, bantayan niyo yung mga kapitan niyo kung magtatrabaho hanggang December kasi December ng election Parang December 2, tama ba ako? Parang tinakda ng batas o November 2? November 2 po. November 2. 2. Kaya may panahon pa tayo. Hindi, masisipag ang mga kapitan sa Calauan. Opo. Kami naman, Ninong, may share ko lang. Sa barangay po kasi namin, Ninong. Actually, pang 58 years na namin, Nong. Ang kapitan po doon sa amin, yung lolo ko, Kapitan Balbino Magdato, 18 years. Ang lolo ko po, Kapitan Primo, 22 years. As tatay mo. Ang tatay ko naman po, nag-last term din po, 11 years at ako po. So talagang kailangan magsipag, Ninong. Ayaw, ito din. Isa lang ang ibig sabihin nun. Yung legacy ng inyong ninuno ay patuloy na ipapasa yung mahusay yung panunungkulan sa barangay. Importante sa tao yun Yung nararamdaman kayo, hindi kayo yung asa si Kapitan? Wala, nasa Maynila. Wala, nasa wala, nagsasabong. Kapag kasi ganon, lumalayo. Kayo na mismo ang naglalayo ng sarili niyo sa tao. Pero kung kayo nararamdaman, asa si Kapitan? Puntahan mo na, nasa likod, nagkakape. Magkape na kayo dyan. Mahirap maglingkod, Iba yung sakripisyo, dedikasyon, prinsipyo, pagmamahal sa nasasakupan. Pero, masarap Ninang maglingkod, masarap makatulong. Kaya ako, nagpapasalamat sa Panginoon, sa inyo, lagi niyo akong gabay. Kayo po talaga yung isa rin sa inahangaan. Naalala ko kasi noon, sabi ko ikaw nasusunod sa tatay mo. Ay, hindi ho. Pagkakahindi mo noon. Hindi talaga po nung kasi, syempre po ako'y bunso. 3 po ang aking kuya. Ako po'y masarap pong dun sa aking hanap buhay. Ganun talaga. Many are called but you are chosen. Ikaw ang binigyan ng pagkakataon. Ikaw ang binigyan ng mandato
at yung mga kababayan naman ay satisfied. Kaya ikaw nananalo doon. Ibig sabihin, ay yung kanilang, alam mo yon, yung pang-ulam na niluto mo, na adobo, eh tamang-tama sa panimpla nila. Tsaka masaya ako, nakikita ko ang tatay ko. Dati na lumaki ako, pinapanood ko yung lolo ko, yung tatay ko. Ngayon, baligtad na nung siya ang nanonood sila sa akin. nanonood. Pero minsan nga, naku, alam niyo pa nung makwento ko nung unang panunumpa po ni Mayor Osel, sabi niya sa Kasi akin. nanong pa si Mayor Osel, Opo, di ba? Sangguniang Bayan, sabi niya, Kapitana, sa'yo ako mong gano'n. Sabi ko kay Mayor Osel, Sir, para naman ako binigay niyo ng 10 million kasi nakikita ko po ang aking tatay nanonood na iyak. Yung ninang yung proud siya. So bilang anak, masarap po sa pakiramdam. Ibig sabihin, for all the people nga naman sa Kalawan, na ang daming tao doon na pwedeng manumpa si Mayor Osel, pwede naman sa isang huwes, pwede naman sa isang... Pero piniling sa'yo manumpa si Mayor Osel during that. At siyempre, ano yan yung trust and confidence ni Mayor Osel, importante yun. Opo. Importante yun kasi iba yun na yung importansya ibinigay sa'yo, iba yun. Kaya sana, tuloy-tuloy lang tayo. Opo, si Mayor Osel po, Ninong, marunong magpasalamat. Hindi nakakalimot. Yun lang din po yung gusto ko po sa kanya. Yung suporta niya po sa akin, sa barangay, hindi po matatawaran yun. So kaya din ako nagiging epektibo po ang liga dahil din po sa suporta po niya. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang suporta natin. Okay, ito last na to ha. Itong ating mga barangay, siyempre ang lalawigan ng Laguna, laging pag may disaster, may bagyo, kasali lagi tayo sa paghahanda. Gaano kahanda ang bayan ng Kalawan pagdating sa mga barangay natin? Naalala niyo po, Ninong, nitong recent na bagyo, kakwentuhan kami ni Mayor Osel. Siya ang nakapredict. Oo. Ang Municipality of Kalawan, siya yung unang nakapredict po na wala na yung bagyo. Kasi ganun ka-advance po yung command center na binuo niya po sa amin. Ang galing, Ninong. Kaya sana tuloy-tuloy lang ang pagbabantay natin. Baka pwede mahiram yan, Mayor Osel. Hinihiram nga po ng ibang bayan. Sabi niya, hinihiram ng ibang bayan. Ay, sorry, hindi pwede. Dito ka sa Kalawan. Last question ko na, kamusta kayo ng Sangguniang Bayan? Ayan, napakagaling po ng Sanggunian. Sobrang nag-grow ako noon, natututo. Maraming salamat po sa mga kasama ko sa Sanggunian. Mga veterano yung nandun nino, matatagal na sa panunungkulan. Si Vice Dong, ayan, si Consel Alan, Consel Joel, Consehal June, Consehal Dante, Consehal Jepoy, Consehal Lito, Consehal Kenneth, at saka po, syempre po si Consehal Jepoy din, at ang aming SK Federation po. At saka si Sec Susie, yung aming secretary, magaling. Yun ang importante, yung relasyon mo dun sa Sanggunian. Kasi para maging effective ka, dapat effective ka muna sa loob ng bahay mo. Paano ka magpapatupad sa labas kung dun sa loob ng bahay, may sungitan? Salbahe yan. Opo, maganda po ang samahan po namin sa SB. Siya, congratulations, inaanak sa iyong napakahusay na panunungkulan. Ano ba ang advice mo sa ating mga kapwa barangay captain? Sa akin po mga kapwa lingkod bayan, sa ating mga punong barangay, totoo naman po, kahit ibinigay na po natin ang langit, ang buwan at bituin, pati bato, lagi at lagi po may puna pa rin. Pero as long as ginagawa po natin ng maayos ang ating pong trabaho, magaan po ang ating puso na matutulog, at tuloy lang po, masarap pong maglingkod. Ano po? Thank you sa oras mo. Salamat po ninyo. At sana sa susunod pa makipagkwentuhan ulit tayo sa ating ABC President. Alam niyo, mga susunod po nating episode, nakaline up po sa akin si Mayor Neil Nocon ng Los Baños at si Mayor Naji Gapangada ng San Pablo at yung ibang barangay captain. Pasensya na po kayo kung minsan inaayos ko lang po yung schedule ko dahil sa dami po ng mga nakakausap natin at running for Board of Directors ulit tayo sa Red Cross this coming December. So yun, medyo nag-iikot-ikot din po tayo. At pinapaalalahanan natin yung mga kasama natin sa Red Cross na tulungan niyo pa rin po ako na manatiling direktor ng ating probinsya. Ako naman po yung nagtatrabaho lang bilang isang voluntaryong direktor ng Philippine Red Cross. At by all means, gagawin po natin to para makapagdugson ng ating buhay sa ating mga babayan. Tumulong lang tayo nang walang hinihintay na kapalit. Yun po ang importante sa ating buhay. Ako po, ang inyong lingkod, si Chris Sanji. Maraming salamat, ABC. Pagpalain po tayo ng poong may kapal.
kababayan, pagpalain po tayo.